kontrobersyal na video ang nilabas ng vlogger na si Cathy Binag na di umano'y nagpapakita kay First Lady Lizetta Nasbag sa nakikipagtalik sa ibang lalaki. Ang video na ito ay mabilis na kumalat sa social media at naging sanhi ng malaking ingay sa publiko. Ayon sa mga netizens, nakakagulat at nakakabahala ang mga eksenang napapanood sa naturang video. Sa nasabing video, sinasabing makikita rin si Pangulong Kuting Jr. na tahimik lamang na nanonood sa kaganapan. Hindi pa malinaw ang buong detalye ng video, ngunit mabilis na kumalat ang haka-haka ukol sa tunay na nilalaman nito. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang saloobin sa social media na may ilan ay nagdududa sa katotohanan ng video, habang ang iba naman ay labis na nalungkot at nainis. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag mula sa Malacanang tungkol sa isyong ito. Patuloy ang mga mamamayan sa pagtatanong kung totoong haba ang video at ano ang magiging epekto nito sa administrasyon ni Pangulong Putin. Inaasahan ng marami na magkakaroon ng mas malinaw na tugon mula sa pamahalaan sa mga susunod na araw. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mong subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga sunod ng bagong balita sa tunay na boses ng bansa. Yan, gusto mo ba? Si Maharly. Kasi sabi niya gusto ka raw niyang ma-interview. Sabi ko, sige, sabihin ko, busy pa lang. Buti na paalala mo sa akin. Kasi nag-meet kami, kasi may common friend kami na dumating from San Francisco, nag-birthday. So, yun. Tapos nakita niya ako. Sabi niya, Cathy, ganun, gusto ko sabihin to kasi alam mo, actually, sinabi ko rin naman na pwede siyang manalo, si BBM, pero magkakaproblema siya kapag naniwala siya, na-influensyahan siya ng mali. So, nangyari. Ayun. Yun. So, well, ako actually hindi naman fortune teller ang nagsabi sa akin. These people na nakapaligid sa kanya, na hindi talaga niya matatapos yung kanyang term dahil nga sukang-suka na yung mga nakapaligid sa kanya. They're just waiting for God's will and the proper time and people's initiative para matapos. Kayo ba, mga palangga, naramdaman nyo na ba na matatapos na si Bangag? Sabi ni Jean, Sige lang. Jean Dalino, gramdam ko, hindi talaga matapos si Marcos ang termino niya. Ayun. Sabi ni Lourdes, binigyan tayo ng free will ni God para mamili kung saan mo gusto mapunta. Nawala. Sandali. Mapunta sa langit ba o sa impyerno? That's true. Yes, Ayun. sabi ni Botan, very soon. So, ano ba yung sitwasyon, sis? Ikaw yung nakikita ngayon dyan sa, like, yung mga circle of friends mo. Ano yung mga, kasi yung iba, yung mga nasa business sector, takot din sila mag-comment ng kanilang opinion regarding sa pagiging bangag ng gobyerno. Ikaw lang talaga isa sa pinakamatapang dyan. Ano yung mga comment nila? Wag na lang natin sila pangalanan. Ano yung mga reaction nila every time you meet them at the party or, mga konting pagtitipon-tipon? Ano sinasabi nila sa gobyerno ni Marcos? Nalulungkot sila. Kasi, alam nila, yun nga, di ba sinasabi ko sa'yo na, alam nila, ako, di ba sasabi ko, I don't think it's really BBM who's running our country. It's not. Kasi ayaw niya niyan eh. Parang nasistress siya with that. Alam mo yun, parang kapag, yung may stigma yan eh. Kasi just imagine for how many years, galit sa'yo karamihan ng mga tao, alam mo yun, sirang-sira yung pangalan ng pamilya mo all over the world. So, iniiwasan niya yan. Pero alam mo, history repeat itself. 'Di ba? Hindi naman talaga siya parang kasi hindi talaga siya yung humaharap. Alam mo, hindi siya yung humaharap sa tao. Yung kanyang pinsan, 'di ba, yung asawa niya. So, when you try to think about it, nangyayari lang yung nangyari sa tatay niya. Which is nakakalungkot. Pero, same sentiments din ba yung mga kaibigan mo, mga amiga mo? Kasi may mga nakausap akong mga business person. These people are really well known in the Philippines na ayaw nilang mag-comment kasi una, meron silang takot na baka gurgurin yung mga business nila, which is sad. Diba? Itong baka gurgurin yung mga business nila, hanapan sila ng butas, 'di ba, sa kanilang mga negosyo, ito rin ba yung naririnig mo? Oo, alam mo,
Totoo yan. Kasi like, remember, ang businessman, they need to protect their businesses. Kailangan lang protektahan yung negosyo nila. So, kung pwede lang, ayaw nila makialam sa politics. But, actually may power sila to have a voice. Sa totoo lang. Pwede. Kasi, alam mo, kung may paninindigan ka talaga, pag nakikita mong may mali, dapat sila also ng boses. Sila maglabas ng boses. Alam mo yung magsalita sila about it. Huwag nilang konsintihin. 'Di ba? Mali kasi yun eh. Mali yung kinukonsinti mo yung alam mong mali. At saka huwag nilang pagtakpan. Kasi saan tayo pupunta? Pag ang nangyayari sa bansa natin is takipan. Kasi may mga personal na interest lang sila na gusto lang nila na wag masaktan or tamaan ang mga negosyo nila. Sila itself, they can unite na, na ilabas yung katotohanan. Ganun yun. Yeah, so, alam mo ba, sis, I don't know kung napanood mo yung nakaraang vlog ko, pero alam mo ba na bago ko inilabas yung video noong July 21 or 21st dito sa US, alam ni Senator ni Amy Marcos yung video na yon. She knows. Hindi. Yeah. Oo. Well, parang nabanggit naman sa akin. Oo. Alam niya yon at alam niya na yun ay authentic. Sabi ko nga, maraming beses na yung mga tao na sa paligid niya na sinasabing magsasalta na si Amy at talagang isasabi niya na sa taong bayan na yung kapatid niya ay addict. Ang kapatid niya ay talagang tumitira ng white powdery substance o pulburon at hindi na niya kaya yung ginagawa ni Lisa. Pero ikaw, sa nakikita mo na ginagawang pagtatakip ni Amy, kasi never again, no more Marcos. Ganun din ba yung opinion mo bilang isang, taga-masid, kritiko, di ba, na nagtatakpan ni Amy yung kanyang kapatid sa kabila ng mga internal communication na siya ay magsasabi na sa taong bayan na ang kapatid niya ay lulong na lulong sa masamang bisyo. Again, sis, babalik ako dun sa sinabi ko kanina. Na again, if you're running as a government official or like magtatrabaho ka sa gobyerno, ang loyalty mo dapat ay Nawala ka, sis. Sis, na-mute ka. Sister, na-mute. Sister, na-mute ka. Balikan mo yung sinabi mo na kapag government official ka. Ayan, narinig mo ako? Yeah, go. Okay, kapag government official ka, iti-take mo that risk. Handa kang harapin yung risk na yon na kakalabanin mo ang kamag-anak mo, kahit malapit mong kaibigan, kung mali ang kanilang ginagawa. That's part of your yun yung parte yon ng ng pinangako mo sa mamamayang Pilipino. Kapag may maling ginagawa, whether kamag-anak mo yan or kaibigan mo yan, dapat panindigan mo yung iyong sinumpaan sa bansa natin na sisilbi ka ng tapat at transparent sa mamamayang Pilipino at sa bansa natin. Walang kaibigan, walang pamilya. Yan yon, risk mo yan eh, 'di ba? Parang susubukan yan yung integrity mo at character mo. So ngayon, kapag like, I just watch her. Kanina, nakita ko sa... Favorite ko nga pala si PH Update. Ang cute-cute kasi niya. Maglabas ng vlog. Oo, ang linis lang niya gumawa ng vlog. So, sabi niya nga, kahit galit na siya, hindi niya namumuhay. Mabait si PH Update. Oo, gusto ko siyang ma-meet. Ay, PH Update, paano ba yan? Ikaw na raw ang paborito ni sister ko. So, ganon, siya na lang, ganon, na-chika lang. Pero, I watch him, no? Ano sabi ni PH Update? No, yung parang napanood ko kasi doon sa niya, sis, yung sa vlog niya, yung sinabi ni Senator Amy na sabi niya doon na, gusto niyang gumit na, kung pwede, maayos niya. Kasi ganun yun, pag may dalawa kang kaibigan, hindi nga ako kaibigan. Kamag-anak niya isa, kapatid niya, yung isa kaibigan niya. Para raw walang gulo, sana mapagbati niya. Well, alam niyo po, yun nga again and again, wala akong masama doon sa kanyang idea, pero ang tagal.
At saka yun nga, wala akong No. kaibigan, tsaka walang kaibigan nga, tsaka makamag-anak dapat. Ito naman kasi si PH Update, 'di ba? Kaya minsan Hindi, ayoko wala din siya ng mga sinabi. No, 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 wala no. siya sinabing No, 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 ganun. no. No, ito, chika lang. So, ito naman kasi si PH Update, ayoko ng sobrang mabait. Huwag na masyadong mabait. I mean, pero sa totoo lang, hindi na mangyayari yan. Oo. Hindi pwedeng maging mediator si Amy kasi siya ay conspirator ng kapatid niya. Kumbaga, nagtaksil sila sa bayan. Alam mo, yun na nga, actually, binudol niya tayo eh. The fact na niligawan or binudol nila si Inday Sara na pinatakbo, kasi ako wala naman akong kamalay-malay dyan, sis. Ikaw nga, alam mo na adikto siya mga yan. Ako, I supported them na hindi ko alam na talagang adikto si Marcos Jr. Pero without me knowing at mga taong bayan, alam na pala yan sa mundo ng politika. Alam na noon-noon pa na si Marcos ay adik. Bangag talaga siya. At si Lisa kasama pa. At yung mga circle of friends sila ay bangag. So, doon pa lang, nag-traidor na si Amy Marcos. Pero I know for a fact, kasi napag-alaman ko, na ang magpapatakbo talaga dapat or parang brain, okay, dyan sa Marcos administration ay si Amy. Kaso lang, na-denggoy siya ni Lisa Tanas. Mas tuso ang ahas sa kanya. Siguro, kung si Amy ang magpapatakbo, baka hindi ganun ka-widespread ang corruption, baka mahiya or, pero sa nangyayari, talagang natuso siya. Sobrang tuso nga si Lisa Tanas. Kaya, budol-budol talaga. So, balikan natin si PH Update. Ako, wag ka sobrang bait ha. Kurutin kita dyan. Wag ka sobrang bait. Gusto ko magmura ka ng bonggang-bongga, isa lang. Nagmumura ba siya? Hindi. Hindi ko. So far, pag napapanood ko siya, hindi. Alam mo yun. Okay. Yun. So, Basta, hindi anyway. siya. Oh yeah, Diba? I know. Nandiyan din sila, third floor yan. Gusto si Pam, nakakatawa yan, tsaka si Marlon. And thank you for introducing me to them. Yeah. Oh, yeah. Si Pambat Dalaga at saka si Marlon Purificación. I-follow nyo si third floor. We need people like them na talagang tumataya din ng kanilang mga alindog para sa bayan. At saka, hindi daw siya nagmumura. Sabi ni Onil, request ko pwede ba isang Jotang Ginemes naman dyan? Diba? So, sabi ni subscriber niya ako, sabi ni Gap, na hindi daw nagmumura. Well, hindi niya pwedeng agawin ng tao sa akin. Sa akin na lang yun. Pero yung ating namang mura may dating. Hindi naman tayo basta-basta nagmumura. May pinanggagalingan naman. Alam mo, at saka hindi rin naman kita masisisi kasi ang tagal na niyan di ba? And I really appreciate yung ikaw sis, yung ano mo, yung ano mo ba, paninindigan mo. Talagang solid Iba yon. Importante. Sister, I have a question. Dito sa iyong pag all out na nga at iyong mga testimonya, meron bang magiging dahilan na one day you will swallow all the things na sinabi mo, na na-witness mo dito laban sa mga bangag? Hindi. Bakit? Para saan? Diba? Parang, maki-question integrity mo dito yung character mo, yung pagkatao mo, diba? Wala nga diba? Wala naman akong any intention rather than malaman ng tao. When people were like, Senator Nico Seteng was talking about it, past President Rodrigo Duterte was talking about it, si Mr. Morales, then then some other people, para saan, 'di ba? Parang eto na 'yun andito ka na, and yung sinasabi mo lang kung anong nakita mo. 'Yun. Ako, I think magkakaroon pa ako ng kahit papanong respeto at saka compassion kapag paglaban niya talaga yung tama. Yung parang ayoko na, tatanggalin niya yung mga nasa paligid niyang nagsisinungaling. Yung talagang tatanggalin niya or talagang sabi niya, opo, nagkamali po ako. Hindi ko kaya to. Maliho yung lideratong pinamumunuan ko.
Yun. Kasi, alam mo, magsisave lang nun. Kasi sayang eh. Di ba, binigyan na siya ng opportunity ng mamamayang Pilipino and, ano siya, Mhm. at tinulungan siya ng mga Duterte. And, yun yung nakakatakot. Dapat maisip yan ng mga ng mga kumakampi sa kanya ngayon. Kung yung isang tao na naniwala sa kanya, nagtiwala, Mhm. tinulungan siya para manalo sila bilang presidente at maupo sa posisyon kung nasan sila now, is tinatraidor nila. And wala namang ginagawang masama rather than na may nakita lang na mali. Ni hindi nga nagsalita yun eh. 'Di ba tumahimik nga, tapos nag-retire nga, tapos biglang binuli nyo lang ng binuli. O ngayon, good luck Yeah. sa inyo. Kasi for sure, maraming hawak yan. Alam mo yun? So, good luck lang. Parang hawak lang ni Cathy Binag. So, Oo, grabe, di 'di ba? ba? So, sabi ni to beauties and brains, sabi ni Gracita Ridona, thank you mga palangga. So, ang takbo ng politika ngayon talagang halos itong mga ito pala bago ko makalimutan pag-usapan natin yung slate ni Bangag. Okay? Yung slate niya. All right? Yeah. So, ito sa tingin mo, kasi yung iba dito kilala mo Teka, nasaan na yun? Ito. Alright. So, ito. Si Abalos. Nakilala mo ba to personally? Si Abalos? Hindi. Okay. Hindi. Ano tingin mo sa kanya? Numingiwi rin to isa sa mga isa sa mga tatakbo under sa Bangag administration. Ako talaga, my stand is pag walang paninindigan at saka nagtotolerate ng mali, ayoko. So, ayoko sa kanya. Ayoko talaga. Hindi siya okay. Kasi 'di ba? Parang mas pina-prioritize niya yung manatili sa posisyon more than for the people. Power. Yeah. It's just there for power. Yan Siguro tingin ko ako sa na kanya. lang yung lahat ng umaayon, lahat ng nasa slate ni Bangag, eto yung mga taong ibinenta ang kaluluwa sa mga ahas. Kasi katulad ni Manny Pacquiao, 'di ba? Dati yan sabi niya pananagutin niya ang mga Marcos, si Imelda Marcos sa mga kasong pagnanakaw, pero all of a sudden under na siya kay Bangag. 'Di ba kilala mo to? Oo naman. Inaanak niya yung bunsong anak ko. Yung na-chismis sa anak ko niya. Di ba? Grabe. Okay, let's talk about Pacquiao, Kasi Okay. ito naman ang ating show is Kamot Sari. Mag-comment kayo dyan palangga kung anong mga gusto nyong pag-usapan namin o gusto nyong katanungan. Paano, Thank you, beautiful. I think na-explain mo na to sa third floor, na nakilala mo si Pacquiao. Mm. Pero, for sure, pareho tayo ang pagkakilala natin kay hindi ko naman siya kilala in person. I met him many times. Pero hindi kami nagkaroon ng talk like you work together, di ba? Yeah. So, ano ba yung pagkakilala mo kay Pacquiao? Mabait siya. Tapos talagang, we're talking about like 15 years ago. So, people change. Sabi ko nga, di ba, kapag pwede kang kainin ng sistema, but I'm not saying na pwedeng kinain siya ng sistema. Hindi ko pa siya nakakausap. Pero ngayon, Manny, ano ba? Ano ba? Dong! Parang, Dong! Ano ba? Tatandaan mo ba? Dong? Di ba? Parang alam ko, talagang yung sinasabi mo na he really loves to help people. Like, when I was working with him, talagang matulungin yan. At saka nakakatawa yan. Kahit yung mga pupunta, kunwari sa taping niya pupunta, alam niya na yung taong yun, nabigyan niya ng tulong. Like, nabigyan niya ng tulong, magpapa-hospital po ako. Ako, mabilis yung mata ko sa ganyan eh. Sabi ko, huy, binigyan mo na yan Last week, hayaan mo lang, alam ko naman. Yung pareho ng drama, kasi ang daming pumipila to ask help. So kami, syempre nakikita namin. Pero yun lang, yung sad lang ako, na, kasi again and again, gusto ko talaga, sis, merong paninindigan, may isang salita, may integridad, alam mo,
hindi naman tayo perfect. Pero syempre, 'di ba, dapat talagang may paninindigan. Si Kong Rodante Marcoleta, I love him. So Yeah, siya yeah, yung one of the, ano natin, susuportahan kaya ano natin ko yan. yon. Yes, ako din, susuportahan ko siya. I So, posted so, him. oh yeah? So, I Yeah. mean, ako naman Sayang. naniniwala ako na mabuting tao si Manny noon. Pero Mm. kasi, tama ka, ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan, that's why itong, itong aming balitaktakan ni Cathy B, like we are, voices of justice. We talk about the politics and the life, na dinadanas sa Pilipinas. So, parang ang hirap, na magtiwala sa isang tao na sabi, papanagutin ang mga Marcos sa kanilang pagkakasala kapag siya ay naging presidente, tapos nung natalo siya, nag-kiss ass or nakadikit naman to kay Bangag. So how can you trust that kind of person na wala ng credibility, wala ng paninindigan? So masasabi mo ba, Miss Cathy B, o my sister, na nilamo na siya talaga ng sistemang bulok? I hope not. Sana, 'di ba, parang nasa slate nga siya. Narinig ko parang mukha daw atang aalis siya. I'm not sure. Mag-independent? Oo. Baka nagkaroon Yun ang ng narinig backlash ko. dahil yung mga tao. Oo. Kasi Mas sayang mabuti naman, tumakbo 'di ba? siyang independent, no? Oo, alam mo, Pero kasi may ganito party yan. naman siya pala. Oo. Naniniwala naman ako na kapag ginusto ng Diyos na maging leader ka ng bansa natin, hindi kahit anong daya. Nangyari yan kay President Duterte, 'di ba? Parang ayaw siya lahat halos ng mga mayayaman, ng media and all. Kasi Pero still, Bisaya, naging ano siya, naging presidente siya, 'di ba? And 'di ba, pag pinanood mo nga yung sinabi ni Congressman Marcoleta nung panahon niya, tinamaan lang talaga ng pandemic, ang ganda ng ating bansa. Ang dami niyang tulungan. Even yung kapulisan, tumaas ang mga sweldo, nagkaroon ng respeto ang mamamayang Pilipino sa kapulisan tsaka sa military. Yung mga what do you call this, mga teachers, basta lahat may nangyari. May nangyari. May Tinupad magandang niya yung mga nangyari. sinabi niya. Yes, may magandang nangyari. Right now kasi, ang nangyari nga right now, parang inuuna yung kung ano yung mapapakinabangan more than the people. No, I think. Kasi yung mabalik lang kay Manny, kasi favorite ko siya eh. favorite ko siyang pag-usapan ngayon. Kasi, kita mo to mga politikong ito. Before the campaign, namimigay ng pera si Manny. After the campaign, wala na. Although for sure, may mga nabibigay-bigay sa mga tung lumalapit sa kanya. Pero I know for a fact na ito ay fasad lang. Ito ay mga lamang, pagpapanggap lang. Siguro noon tumutulong siya talaga. Pero masyado na siyang na-miss na yung power. Kasi, he has all the money. He can help, di ba? May mga negosyo naman siya. Pwede ka naman tumulong kahit hindi ka politiko. Pero mas masarap maging politiko kasi mas maraming perang mong nahawakan at mas marami ka sanang matutulungan kung ang intention mo ay matulungan. Pero dito mo makikita na wala talaga siyang paninindigan. So, sabi nga na nag-comment dyan kanina, ekes na yan. Ekis na yan. Ekis na yan, di ba? Ekis na natin. Kaya naman si Commander Aguila, isama daw si Doc Willie Doc Willie Ong sa pasuporta. Oh yeah. Pag-usapan na namin yan. Yeah. Si Nelly Low or Louie, di ba? Low, I think that's low. Big no to Lapid. Parang hindi nga natin naramdaman si Lito Lapid. Naramdaman mo ba? Hindi, never. Hindi ko nakita. Imagine mo, hindi natin naramdaman, tapos tatakbo na naman. Forget about him. Alam mo, na tayo, quality politician, please. Tas parang pag nakikita mo nga, even yung mga kaibigan ng anak ko, pag dumadalaw dito sa bahay, tas na pag-uusapan nila na, what do you call this, na pag-uusapan nila na, tita, ano ba yan? Ba't ganyan? Yung nadaanan namin, yung hearing na parang yung mga politician, ang babastos po. Parang sinisigawan yung mga tao. Oo, bata yun. Sinisigawan yung mga tao. Tapos parang pag ayaw nila yung sagot, babastusin nila. So ako ang stand ko doon, sabi ko nga, nakakalungkot nga yan eh. Kasi wala silang karapatang bastusin, tsaka sigawan at murahin or insultuhin yung resource person nila. Kasi first and foremost, party rin yun ng mamamayang Pilipino. Voter din yan. So, you can question and ask question properly.
And you don't need to insult. Kasi, alam mo, ang layo talaga ng mga politiko before and now. Alam mo yan, I parang, know, no? di ba, Mga iba ang bastos. layo, ang pangit Oh. ng the way they don't even know how to ask question properly. And Meron most of yung them, Mhm. yeah, Go ahead. most of them, hindi pa alam yung batas. Or minsan, binabaluktot yung batas. Sabi nga ni Congressman Marcoleta. Di ba? Oh, 'di ba? Mm. Yeah, true. Eh nagdudung-dunungan. Well, Mm. katulad na lamang ng isang kongresista diyan sa Quad Committee, Quad Committee, yung si Congressman Luistro, nag-aala de Lima diyan, na mismong inamin niya na itinago niya yung kanyang asawa nung naakusahan na ng gahasa, 'di ba? 'Di ba? I don't Yeah. know if narinig mo 'yon. Yeah, Tapos yeah, may lumabas, may lumabas na video na nag-PPDA siya. Talagang nakipaghalikan siya ng akala mo para silang kadiri talaga, no? Kongresista at kanyang asawang inakusuhang ng gahasa. Talagang pinapakita sa taong bayan yung kadiring halikan. Nung nakita mo yun, di ka ba nandiri? Syempre, that's a private thing for you. Especially our country is like Catholic country. For sure, yung mga dyan, yung mga religious group nagulat, 'di ba? Parang wala na nga decency. Kahit sabihin mo asawa mo yan or anything, para saan yung show na yan? 'Di ba? Para pakita yun na buo kami. Oh, walang problema. You don't need to prove yourself. Kung buo kayo, buo kayo. Kadiri, 'di ba? Kadiri to Oo. mga. Imagine yung mga kababayan, we're talking about this mga sabi ni Congressman, kulubot pa daw kasi sabi ng asawa ni Luistro. Hindi, as in talagang kadiri to mga to. Talagang walang kahihiyan maliban sa mga pagnanakaw ng mga kongresistang ito sa kaba ng bayan. Wala silang pakialam na talagang magpakita ng kalaswaan nila. Well, ikaw mismo, 'di ba? Alam mo na si Lisa Marcos ay ayon sa kwento ni Tony Boy ay nakipag-tsuktsakan, nakipag-swing nung sila ay mga bangag, right? Oo, uso sa kanila yun. Nung bata Uso ba talaga yun sa mga bangag? Uso ba talaga kapag bangag ka, nagpapalitan? Well, again and again, like what I'm saying, kapag nakadroga ka, you feel untouchable, para kang superhero, kaya mong gawin lahat, wala kang takot. Kaya may sarili silang bubble, 'di ba? Sila. Mhm. Kapag kinukontra mo sila, ang sama mo. Gagawin nila lahat para sirain ka, para maging masama ka. Ikaw na yung pinakamasama. Pwede ka nilang sirain, pero pag ikaw na yung lumaban or magsalita, hindi rin pwede. Wala kang pupuntahan. 'Di ba? Parang kapag sila mang-aapi, okay lang. Pag ikaw na yung lalaban para sumagot dun sa pang-aapi nila at mga ginagawa nilang kasinungalingan, hindi rin pwede. Hindi ba naman bangag yung mga ganyang thinking, di ba? Yeah, bangag Ano mo talaga yun? yung mga yan. So recently ay nagpatattoo si Inday Sara sa kay Apo Wang-ud. Na kung saan ay talaga namang pinagginawa ng kwento ng ilan lang naman yan. Siyempre, mga utos siya ni Lisa at ni Bangag. Nagawa ng kwento na, abala daw si Inday sa paglustay ng bayan. Hello, magkano ba ang naggastos sa tattoo? 'Di ba? Over dun sa mga ninanakaw nila. Ikaw ba? Concert. Teka, may tanong ako sa'yo. May tattoo ka ba, sis? Meron, sis. Talaga?